Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ng DILG Secretary na si John Vic Remulla, mga tambay, ang mga Remulla. Ito po, maaresto na raw po nila mga tambay ang malalaking isda. Totoo po ba yon, mga kabayan? Totoo po bang maaresto na nila ang malalaking isda at mahuhuli nila ang mga sinasabing bigger fish, mga tambay, ibang klase, lalo-lalo po sa flood control, mga kababayan. Komentuhan po natin ang napakagagaling pong mga Remulla. Katulad po ni Boying at katulad din po nito ni John Vic, mga tambay. Painggan po natin ang napakagagaling, hubod ng galing, mga kabayan, sa panahon nila. Ngayon, papunta na tayo dun sa Pating at Balyena. Doon na tayo papunta. Pating at Balyena. Mas malalaking isda o malalaking personalidad na ang inaasahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG na susunod na aarestuhin dahil sa pagkasangkot sa anomalya sa flood control projects. Ngunit ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, didepende pa rin ito sa usad ng pagsasampa ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa anomalya. Partikular na ang irerekomenda ng ombudsman na dapat na makasuhan. Capturing them is not the issue. They're in the Philippines. Mahanap yan. It is the wheels of justice turning na hinihintay natin. The ombudsman will file the necessary cases in his own time. And after that, when they have a warrant of arrest, we will get them. 100% we will get them. Ukol naman sa nagpipilit na panagutin rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue, ayon sa Malacanang. Kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na lamang po sila kung paano nila ililink ang Pangulo patungkol dito. Pinaniniwalaan naman ng DILG na nananatili sa Europa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Ipapaubayan na lamang ng DILG sa Department of Foreign Affairs ang pagtugon sa hamon kung papaano mapapauwi ng bansa si Ko sa gitna ng kawalan ng extradition treaty ng Pilipinas sa Portugal. May pakiusap naman ng kalihim sa mga Pilipinong nasa ibang mga bansa kung mamataan ang dating mambabatas na isinasangkot sa issue ng budget insertions at flood control projects anomaly. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Nako, sa panahon po ngayon, mahirap pong picturean yan, mga tambay. At baka hindi ka sundin, John Vic, ng mga Pilipino. Dahil una-una, isa pong witness yan. Tatayong state witness po yan sa iyong commander-in-chief at sa inyong lahat. Hindi po ba? Baka mas magugustuhan pa ng ating mga kababayang OFW, mga kababayan, na protektahan pa ngayon yan. Dahil yan ang magiging ugat at susi sa pinakamatinding anomalya sa kasaysayan ng ating bansa. Na trilyon ang mga ninakaw nila umano. Hindi po ba? Si Zaldico po ay hindi natin kinakampihan. Pero sa pagkakataong ito, siya po ang susi at makapagtuturo, lalong-lalo po pagka ang Vice President na po ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pagka ang Vice President po ang maging puno at maging Pangulo, yan, lalabas po lahat yan. Pati po ang kanilang pong pinagagawa kay dating Pangulong Duterte. Painggan po natin. Kasi yung sinasabing malalaki daw pong ulo, mga balyena, na mahuhuli na nila. Mahuhuli ba talaga nilang mga balyena? Hindi nga nila pinapangalanan si Tambaluslos eh. Di ba? At iniiwas nila ang ulo ng Pangulo. Nakita niyo po yung aso sa Malacanang, mga kabayan? Pagka sinabi mo mauugnay at babanggitin ang pangalan ng Pangulo, ay kailangan ay patunayan mo muna, mga kababayan. Ibalik tanaw po natin yung sinasabi ni Zaldico kung sino po mga ugat at ulo ng mga balyena, mga buhaya. Wala silang malasakit sa taong bayan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan.
ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumokontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Muling nag-upload ng video kahapon. Grabe, no? Yan, totoo po yan, yung sinasabi ni Saldico. Kasi kontrolado po nila lahat. Sila po kasi nasa kapangyarihan eh. Kaya nga po yung sinasabi ng Malacanang na bakit daw po ikinakabit ang Pangulo. Eh, sino po ba Commander-in-Chief? Sino po ba pumipirma ng budget? Sino po ba gumagawa ng budget ng bansa at pumipirma? Sino po ba may hawak ng mga departamento katulad ng DPWH? Sino po ba Commander-in-Chief? Kanino po ba mga programa at proyekto ang sinusunod ng DPWH? Sekretary na si Bonoan. Hindi po ba puro proyekto, programa niya yon? Kaya nga po dito mga tambay, nagiging tama lang po ang ginagawa nila dahil sila po ay nasa posisyon na pagtatakpan nila at napagtatanggol pa nila ang kanilang pagnanakaw. Real talk. Ang kanilang mga pagnanakaw, ang kanilang kawalanghiyaan at kademonyohang ginawa po sa Pilipino at sa ating kaperahan na pagtatakpan pa nila dahil sila ay nasa kapangyarihan. Di po ba? Gamit na gamit po nila ang pera ng taong bayan sa kawalanghiyaan. Kaya nga po wala silang maipagmalaki eh. Mag-aapat na taon na po, ano po ang achievement na binigay po sa Pilipino? Mag-aapat na taong pamumulitika, korupsyon, araw-araw laman ng balita, pagnanakaw, pamumulitika, pagpapabagsak sa mga Duterte. Yan po ang achievement na ginagawa nila. Pabagsakin ang mga Duterte. Ibaon tayo sa utang. Patayin tayo sa mga programa nila. At ngayon, nagmamalaki pa sila. Achievement po ba yan? Yan po ba ang trabaho ng mga politiko? Magtatatlong taon, hahabulin mo ang mga pagnanakaw? Trabaho, magnakaw? Yan ang ibinigay sa ating trabaho ng mga demonyong yan. Magpalaki ng budget, magpalaki ng mga confidential fund. Katulad yan, no? Ang lalaki ng confidential fund yan, Intel Fund, ng DILG. Lalong-lalo yung dating DOJ Secretary na hindi bababa sa 1.5 billion ang naging confidential Intel Fund ni Boeing nung panahon na siya ay DOJ Secretary. Di ba sinisilip nga ng Senado yan? Bakit napakalaki ng iyong confidential fund? Lalabas naman po lahat yan eh. Lahat po na natutuklasan po ng taong bayan, yan po ay lalabas po yan pag wala na sila sa kapangyarihan. Lalong-lalo po yung ginawa nitong magkapatid na ito, itong si DILG Secretary, Remulla, si John Vic, si Boeing, lalong-lalo yung mga ginawa nila sa buwatan umano sa dating Pangulo, na kidnapping ang naging resulta niyan umano. Delikado po sila dyan pag wala na sila sa kapangyarihan. At yung sinasabi natin, ipagkaloob lang po ng Panginoon na maging Pangulo si BP Sara, yan po mga tao na yan, mga kabayan, ay magsusulit po yan umano. Marami po yang ipagsusulit sa taong bayan sa mga pinagagawa nila umano. Politika at korupsyon. Hindi kaya, mga kabayan? At ipinagmamalaki pa ni John Vic Remulla, mga tambay, na mahuhuli na raw nila ang malaking isda, ang malaking buhaya, ang malaking balyena. Pero, mga kabayan, alam lang naman po natin kung sino po ang mga huhulihin yan. Lalong-lalo po yung sinasabing kakasuhan daw po ng ombudsman. Sino po ba nasa ombudsman? Yung nagkaroon ng confidential na 1.5 billion? At yung anak ay napalaya lang na wala pang 3 buwan, absuelto na sa high grade na damo. Yan po ba ang mga kakaso na tinalaga na ombudsman nung may issue ring korupsyon na sinasabi ni Saldico na kontrolado lang ng pamilya ang ating kaperahan? Itong pamilya na ito na tinatawag ng kapatid niya na si Bonget at Bangag. Yan po, mga kabayan. Ano po ang ibibigay sa atin kaginawahan ng mga taong ito? Mga kabayan, halos lahat po ng departamento sa ating bansa, mga kabayan, ay korap.
lahat po halos na nagtatrabaho po sa gobyerno ngayon ay halos majority po ay korap. Magmula sa taas. May kaginhawahan pa ba tayong makikita at malalasap sa mga demonyong ito? Araw-araw na lang po ginawa ng Panginoon. Ang nababalitaan po natin ay puro issue nila na pagnanakaw nila. Nagmamalaki pa dahil daw po hahabulin na nila ang malalaking ulo. Pero yung ginawa nilang trabaho, puro pagnanakaw. Maipagmamalaki mo ba sa taong bayan? Pagnanakaw? Samantalang naghihirap tayo, hikahos na hikahos tayo sa buhay, kay mamahal ng bilihin, kay mamahal ng mga bayarin natin, pinapatay pa tayo sa proyekto nila. Yan ang maipagmamalaki. Proud na proud pa sila. Natutugisin daw po yung magnanakaw. Sila yon. Mas magiging proud ang mga Pilipino, magpakulong na kayong lahat. Hindi kaya. Diyan magiging proud pa ang mga Pilipino. Magpakulong na kayong lahat, umano. Dahil alam nyo naman sa mga sarili nyo, dahil nga makakapal na pagmumukha nyo, sanay na sanay ka na kayong magsinungaling. Pero ang katotohanan, alam nyo sa sarili nyo na kayo'y magnanakaw, umano. Hindi po ba? Itong mga taong ito na nagsasalita ngayon sa atin, alam nila sa sarili nila na sila ay magnanakaw talaga. Kaya nga lang sa sobrang kakapalan ng mga pagmumuka at sanay na magsinungaling sa mga Pilipino. Kaya po ganyan sila magsalita. Malilinis kung magsalita. Pero mga sinusunog na po ang mga hayop na yan, umano. Hindi po ba? Sila. Di ba? Kaya kung tayo nga lang masusunod, mga tambay, mas maganda talaga yung ginagawa ng Vice President, di ba? Nire-report kung paano niya ginagastos ang kanyang pondo. Di ba? Yan ang napakagandang mangyari. Dahil ginawa po ni dating Pangulong Duterte yan eh. Yan po'y ginagawa rin sa Davao ng mga Duterte. Nagre-report sila. Ngayon po ba, may nagre-report po ba sa Binagoongang Pilipinas? Katulad ni John Vic, nire-report niya ba sa taong bayan lahat ng kanyang confidential fund kung saan napunta? Ang kanyang pondo? Ganon din si Boying. Lalo-lalo ang Pangulo. Nagre-report po ba sila sa taong bayan? Kung saan nila dinadala ang pera ng taong bayan? Hindi po ba? Kaya nga po, mas pinaniniwalaan po ng taong bayan si Saldico. Dahil si Saldico, hindi po yan kikilos ng walang kumpas. Si Saldico, hindi po siya ang boss. Siya po'y sumusunod lang sa boss. Hindi po ba? Kaya nga si Saldico, nakita nyo po kung paano po nila ngayon puspusan at tutok na tutok po sila kay Saldico na ito ay mapauwi na sa bansa at nang mapatahimik at hindi na po magsalita umano. Dahil sa dami po ng nalalaman umano ni Saldico na pawang katotohanan yata laban sa mga pinagagawa nila. Hindi kaya? Dahil ang Pilipino ngayon ay hindi po tanga, bobo, gago para maniwala sa inyo mga hindot kayo. Hindi po ba? Maniniwala ba kami sa inyo na ang malalaking ulo na uhulihin nyo ay hindi kasama si Tambaluslos at hindi kasama ang Pangulo at First Lady at si Sandro Marcos? Hindi kasama? Maniniwala mga Pilipino? Sila yung mga boss. Boss sa House of Representatives, si Tambaluslos nung panahon niya. At boss sa buong Pilipinas bilang Commander-in-Chief, bilang kapitan ng bansa, ay si Bongit na tinatawag na kanyang kapatid. Ngayon exempted lahat sila sa issue ng korupsyon. Mga kabayan, ganyan po kasi sinungaling ang mga taong ito. Ubod ng mga sinungaling, mga kababayan, umano. Ganyan po kakapal ang mga pagmumuka. Hindi lang po sa makeup kumapal, mga tambay. Pati po ang mga pagkatao nila, kaluluwa nila, ay ibinenta na po sa kasamaan sa pera.
umano para lang po mapagtakpan ang mga kademonyohan nilang ginawa sa ating bansa. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang isang sekretary po ng DILG na si John Vic Remulla na talagang gigil na gigil at akala mong sinserong-sinsero na mahuhuli na raw po nila ang malalaking isda. Hindot kayo. Never nyong mahuli ang malaking isda dahil protektado nyo umano ang malalaking isda. Hindi kaya, mga hindot na ito. Thank you po mga kabayan. Sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Doble ingat po. At syempre po, ganoon din po tayo. Ingat po tayo mga kabayan. Magdasal po tayo para po sa ating kaligtasan, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay pagsamasamahin po natin ang ating madasal na tayo po'y maingatan lahat sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At syempre po yung dasal po natin sa ating bansa na sana po'y mawakasan na po. Matapos na po sana ang mga kademonyohan at kawalangyaan nilang ginagawa sa ating bansa. Thank you po mga kabayan. Ingat po tayo. Tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.